I am still young and strong so I can basically eat anything, anytime, and any food. Nope. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink or whatever we do it for the glory of God. So ang context noon ay dapat mag-iingat tayo sa pag-uugali at pagkilos natin dahil maraming taong inoobserbahan ang pamumuhay nating mga followers of Christ even sa pagkain at pag-inom lang natin. At dahil in-emphasize ni Paul ang whether we eat or drink, let's dive into it. Naku po, pagdating sa pagkain, isa rin akong guilty dyan. Napapasarap at napaparami rin ako ng kain, lalo na pag unlimited. May freedom tayo sa pagkain pero posible rin tayong ilin dito sa pagkakasala. In what way? Undisciplined and unrestrained overeating or food obsession. And the Bible calls it gluttony. Akala mo eat all you can all the time, all you choose na lang, no? Pero huwag mo na mag-object. Hindi ako naging legalistic dito. We're just trying to be biblically realistic. Proverbs 25:16. Do you like honey? Don't eat too much or it will make you sick. So how can we glorify God by eating or drinking? 5 lang. Eat healthy. As much as possible, iwasan ng processed food. Eat balance. Lahat ng sobra masama sa katawan. Carbs, protein, or fats, isa man dyan ay sumobra sa katawan natin. Yari po ang internal organs. So dapat balance ang tatlo. Eat moderately. Pwede ka naman kumain na marami, pero wag naman yung paabutin natin ma-stretch yung bituka, tapos parang papulit na yung tiyan natin. Eat with gratitude. Simple salamat lang kay Lord na meron ka pa rin pangbiling pagkain or baka pinagluluto ka pa ng mga magulang mo, di ba? Eat with contentment. No complaints. Alam mo kapag hindi ka reklamador sa mga ulam ng araw-araw, ang sarap lagi ng pagkain kahit hindi yan medium rare steak. Uy, biblical yan ha. Alam mo kapag ginawa mo itong limang bagay na to, hindi mo lang basta gina-glorify si Lord. Pinapatunayan mo rin na meron kang fruit of the Spirit. Ang original design kasi ni Lord, real food, self-discipline, fasting, and long life. Ngayon, pinavert ng mundo, which is, yun naman talaga lagi ang goal ng kaaway. Tirain yung original design ni Lord. Naging instant processed food, overindulgence, non-stop, unli, and early untimely death. Remember, anything is permissible but not everything is beneficial. Pwede naman natin i-justify na wala namang binanggit sa Bible na bawal kumain ng 5 large packets of Toblerone, 5 bottles of Sting energy drink. But while the Bible does not explicitly mention the 5 tips I gave you, if we try to read between the lines, understand the context, and follow the conviction of the Holy Spirit, alam mo dapat kung nag-glorify ba si Lord sa pagkain mo o hindi.